mga tugang sa English, John chapter 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Tagalog? Sika ko na lang pumabasa. Sabi sa Tagalog, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Tandaan po natin yan mga tugang ha. Sa 23, because if anyone is a hearer of the word and not a hearer, he is like a man looking of his own face in a mirror. Praise God. Then after, nasabi pa yan sa Tagalog, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa ito ay katulad ng isang taong humaharap sa salamin. At last, ang sabihan, for he looked at himself, goes away and right away forget what kind of man he was. What kind of man he was. Ha? Ano kayang uri? Mayroon tayo sa harap ng ating pong Panginoon. Amen. Bago tayo magpadang sa mga tugang, may I request Pastor Billy to lead in a prayer. Praise God. Praise the Lord. Once again, dakilang Diyos, pagpalain ng mga salita, ang pagkilos ng efficiensya, ng kapangyarihan sa aming kalagitnaan, ng Panginoon ng Lingkod, Pastor, punasan niyo sa inyong langit. Hallelujah, ingin niyo kanyang lagi. Lalabas po dito ay pawang pagpapala. Amen. Praise God. Salamat po, dakilang Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Para pa kanya ang Diyos mga tugang, malaksak na makusog mga tugang, ang nanin maging karapat-dapat kita sa akupan ng pagkatuya po mga Diyos. Bago ka mga tugang matukaw, ang katuya po pagkulayan mo niya na ito mga tugang may pamagaan na hearer and hearer. Praise God. Ang sabi mga tugang, hearing the word, doing hear it and doing the word. Kasi kaya pinasa ko yung English kasi na doon is may only. So, bago pa matubok ang mga tugang, kamutan mo ang sa imong kataning, sabihin mo dahil ka magkaturong. Ha? Praise the Lord. So, pwede na kamong makakatugaw, mga tugang. Sa totoo sa mga tugang, praise God, pag-abot sa Ebanghelyo sa tataramon kang Diyos mga tugang, minsan dahil po naiwasan na may mga pagkakataon na imbis na kita magdangog, minsan nagyuyong ka na kita mga tugang. Totoo ba yun? Kung dahil man nagyuyong ka mga tugang, Brother Rolly, nagpaparaagag. Alam niyo mga tugang, sinyalis mga tugang, na kapag ang sarapong Kristiyano mga tugang, praise God, nagadaog mga tugang kang temptation, may mga bagay sa ginigibo sa labang sa satuya na nganing madistract ang satuyang pagdangog asin ang satuyang pagsabot. Amen. Lugod pa man sa pagdangog ng mga tugang, pintas na yaman po kita nibigay ng mamangadak sa Ebanghelyo kang Diyos, agadon ta sa kagurangan na umiro na iguaning kalayaan ang presensya kan sa tuyang kagurangan asin dahil kita madaog ng ano pa man na pagtintar sa satuyang mga isipan tanganing ang satuyang pagdangog diretso sa presensya kan sa tuyang mahal na Diyos. Amen. Praise God. Kaya sa mga tugang, praise God. Sa inot na versikulo mga tugang, kung sa tuya pwedeng tatawaning ang maiwas sa sinararong na kaisipan, sinasabi ng mga tugang, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ano na mga tugang? Kung kita mga tugang nagsusumika, nagpupursige ba diruli, tanganing masuportanta ang pangangaipukan sa tuyang pamilya,
praise God, magigibon tayo ng mga tugang tanganing mabuhay nga to ang sa tuyang pamilya. Sino man mga tugang sa Diyos, kung kita mga tugang nagpupursigi para sa satuyang mga personal na pangangaipo, natatanay niya itong magibo na magpursigi ang lambang sa satuya, nagibunta ang mga bagay na ikaugma kan satuya kung kagurang ng Jesucristo. Amen. Kaya ang mga tugang maliwanag na tinatawag kita ng lagawan. Na di lamang kita mga tugang mamumuhay sa araw kaitong mga nagragang pagpursigitan para sa satuya akong daily needs. Yung urado kang pangangaipo, wala kong maraot doon. Dahil kinakaipa naman po yan, dahil tinawag kita kang Diyos, kaya anong agaw, tanganing magtrabaho, basarong agaw lamang mga tugang, ang ilagad sa tuya kang Diyos, mga tugang, na dapat niya itong tawan kiprioridad. Tanganing ang sarong agaw na ini, matawan ta, kita mang pagsamba, ang sa tuyang kakulang ng Jesucristo, ini ang inaalap ng Diyos, salamang salamat sa tuya, hilang kita, mga servant ng ating Panginoon. Salamat, Sister Annalyn. Dahil hindi naman kami nag-uusap ni Sister Annalyn, pero kanina napapakinggan ko, nadadangog ko ang Sunday School Sister Annalyn, ang ganda mga tugang kang mga nagiging mensahe. Ano nito mga tugang ko sa nung nariparo? Siya mga sensitibong nagdangog mga tugang. Igwa po ng lesson dumang. Inot ngayon ang mga tugang, anong lesson ang dapat niya itong mailing. Kasupon po yan sa itong tema sa ngunia na orto. Bilang servanthood, naniwala ko daw ka mo, nakita ka mo servanthood ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Wow! So kita nga mo mga tugang servant ng Diyos. Kung kita mga tugang servant kan sa tuya kong kagurangan, ano pa dapat mailing sa tuya, Brother Ronnie? Is humility. Kapag lang mga tugang ang kakakumubaan sa lamang sa satuya, hindi niya tumayang mga tugang mailing ang tunay na pagsunod, pagrespeto niya to sa tataramon kan satuyang kaguran. Kaya nga ni mga tugang ang sabi kan satuyang tima na kita maging tagasunod asin maging tagatupad. Bako sa nakitang paradangog mga tugang, may kaibahan ang parasulot asin ibang kaibahan ang paradangog mga tugang na dahil kaibaan sa'yo minigibo mga tugang. Amen. Kapag kita mga tugang, praise God, paradangog, di ba sa gawos na mo kita naging estudyante from grade 1 hanggang magtapos ng koleyo para abuton mo ang mga alangkaw na level kan sa imong pinagadalan, di po ba? Amen. So ganyan po kayan ang sa tuya pong magiging kamuktakan sa atubangan kang Diyos. Lambang sa satuya dapat mailing ang nivel kan satuyang pagtubod sa satuya kung kagurangan. Hindi kita mga tugang susukulon kang Diyos kung guranutan na mumulan ang Diyos mga tugang. Kung baga sa tinatanong niya to sa satuyang mga pusa sinisipan ang pagsunod niya to sa Ebanghelyo kan satuya kung kagurangan. Nairin niya magdadar satuya kasirin sa tayong ko paganayin mo. Hallelujah! Sabi ko ng lambang sa satuya mga tugang. Praise God, hallelujah. Alam niyo mga tugang, sa pagiging masinunod niya, ito igwang mangyayaring milagro. Yes, amen. Ha? Siya naniwala niya. Amen. Dito, tingnan natin. Limutan ko rin talaga ang mas talagang may bilik. Ha? Amen. Praise the Lord! Dito. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise God. Mga tugang, sukulan. Ha? Narumduman ko, Pastor Baby, yung mga awitin ng Beatles. Ang sabi ng Beatles noon, sa kanyang, sa isang kanta, Brother Lee, how deep is your love? Paano niya kung yan mapapatunayan na araron ang satuyang namamati ang pagkamot mga tugang? Kung ko mga tugang ng araron na pagkamot
pagkamot sa satuyang sa tao mga tugang, how much more sa Dios. Naday tapaararumon ang satuyang pagkamot sa satuyang kagurangan. Biblically ang sabi po ng John, if you love me, keep my commandments. Kung namumutan mo ang Diyos, ingatan mo ang kumandang kumento. Ang satuyang pagkamot, kangain-main mo ang tunay na milagro na mangyayari sa buhay ng lahat sa satuyang mga tugang. May mga kaaputan minsan, Pastor Billy. Ano yun nga ako, Pastor, na nagpaparagpangan din natin, tasagod mo niya, dahil kung ngayon na yung milagro. Ano kaya mga tugang ang araron? Kung kataw niya ito kaya araron na kaisipan, abay daw yung mga tugang, kaputong ko pala ito. Sisi yung mga time-ups na dito sa paglilingkod sa Panginoon. Ha? Amen. 5 taon pataas. Brother Rolly, bit-bit ko na yung maray. Ha? Permit ko na duman ng ang ni Brother Rolly, no retreat, no surrender. 36 years. Si Sister Annalyn, medyo... Magka-30. Oh. Magka-30. Salamat na nagirilang ng pag-iraray kita na mga makusog pa sila yung mga kamatian. Nata? Tinauan pa kita, ipagkakataon kang Diyos, tanganing gibunta ang mga bagay, na manunungod sa sayang kamurawayan, tanganing padagos ng ispamuhay, ang ibangilyo na sa tuya kong namamati, na itipakangadal kan sa tuyang mga leader, kan sa tuyang mga pastor, mga tugang, tanganing atamanon ang sa tuyang kalap, mga tugang, tanganing na kita masala, kang direksyon ka sa tuyang koy, dahil sa mga tao na ginamit kang Diyos, na sinda ang nangangadal, tanganing lambang sa tuya, magkaigwa, ning kasiguran, sa tuyang pagkiserbi sa Diyos, kundi kitang nilalawan, ano pa ang pagpaparagibunta, mag-iipon kita, magagasto kita, magpapagal kita, na daing kaungtangan. Biro na ilibutan, may Diyos na makapangyarihan, na iyong nagiro, sa lambang sarong sa tuya, alam niya kung ano ang pangangay mo, alam niya kung ano ang pangangay ko, pang local church ng Naragaawan. Praise God. Sa mga tugang, praise God. Kaya nga mga tugang, patunayan niya. Ang sabi niya mga tugang, praise God, 22 pa lang kita ha. Parang introduction pa lang yun. Pero doon na yung... Ang sabi ng mga tugang, praise God, kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, yan, tanda niya ito, ngunit, hindi sinasagawa. Sino po pa dito ang mga maigos na mag-evangelism? Amen. Amen. Diyos God knows. Hindi ako magsabi, kayo po ang nakakaisip kan sa inyo pong sarili. But, ang witness niya ang Diyos. Hindi po magsabi si Pastor na ikaw ay talagang masunod. Why? Mailing yan sa satuyang maginigibo sa atubangan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang kagurangan. Praise God. Salamat mga tugang. Buhay pa kita na nagdadalo. Ang sabi mga tugang, ngunit hindi sinasagawa, ano daw mga tugang ang pwedeng, ano daw masasabi sa sarong tao? Ha? Ang sinasabi mga tugang, praise God, deceiving yourself. Dinadaya. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Brother Lord. Kaya nga mga tugang, ay nga naputo ka mo mga tugang kung sisay ang maigos na mag-ibanghilyo sa tataramong kang kakurangan. Iwa kaya ko yung Pastor Billy question eh. For the long time you serve, parang English na yan ha? How many souls ang nadala mo sa iglesia ng UPC Daraga? Ha? Ika ang nagkakaaram kung pira ng persona ang naimbitaran mo, ang nadara mo sa local church ng Daraga UPC, patunay mga tugang yan na talagang ika nagtatrabaho sa vineyard ng kansatuyang kagurangan. Tangan itong mga tao na padagos na namunod
kagurangan. Hindi po tayo, kaya sabi dyan, dinadayan ni bakit? Amin naman nato sa tayo mga tugang, may mga Kristiyanong ugakon. Amen. Pastor, tinatarget mo, hindi po. Biblical po yan. At ang mga tugang, kaya yung mga bagay mga tugang, minsan, bilang kita mga servant, jewels o tagagibo, tagasunod sa Ebanghelyo kang Diyos, minsan mga tugang, huwag naman po natin ibigay yung mga hindi natin nagampanan sa pastor. Why? We are jewels of the world mga tugang, tayo po'y tagatupad. Hindi po tayo taga-komentaryo. Kung ano ang nailing mo mga tugang, kaya naging problema, Brother Rune. Kung saan pa itong mga ubak ko na mga manampalataya na hear lang, sabi ng Bible hindi tagatupad Mga tugang, tandaan niya itong mga tugang. Kapag padagos kita mag-arog kayo ng mga tugang sa arog po kayo ng attitude, tandaan niya ito ang lambang sa satuya, igwa kita ng trabaho, nagigibon, sa atubangan kan sa tuyang kagurangan, tanganing mag-arog kita, iswildo, na alis sa Diyos. Tanganing mailing mo ang milagro, na ikataw sa imo kan sa tuya kong kagurangan. Pastor, paano ba mangyari yung milagro? Tawag ko pa mo halimbawa kung kamu po nagbabasa ng Biblia. Sa time Brother Rune ni Abraham. Si Abraham mga tugang, kaya nga ni inaapod na father of faith. Why? Dahil mga tugang, nailing kang Diyos. Ang puso, ang isip ni Abraham. Kung nata mga tugang, kainapod nga inina, ama, kang pagtubod. Kung sa satuya mga tugang na sa diring kaisipan, kapag tinaram ka Brother Rule kang Diyos, na Brother Rule, itaong mo daw sa kuya bilang alay, ang sa imong sulong aki. Ano kaya Brother Rule sa imong mamamatian? Mariak talaga kita. Pero mga tugang, dahil naiiling kang Diyos, ang puso asin nababasa kang Diyos, ang isipan ni Abraham, duman mga tugang tinisting kang Diyos, ang pagtubod ni Abraham, na sinabi kang Diyos na ialay niya ang sa iyang sulong aki na si Isaac mga tugang, na sa ibong pangkurang na ang sa iyang agong mga tugang na si Sarah, alagad mga tugang, ipinailing kang Diyos kung burano siya ka makapangyarihan, ang gabos na tinaran niya kaya niyang gibon, asin patunayan, tanganing ipailing sa tuya, na buhay ang Diyos asin kaya niyang gumibok yung milagro sa lambang sa satuya, tanganing mapatunayan ta na ang Diyos ay buhay, nagdalaro, nag-iiro sa lambang sa satuya, tanganing may kita masala, ang satuya mga desisyon, naginigibo sa satuya mo, nakaday ang Diyos mga tugang gusto niya na ang lambang sa satuya, maging masinunod asin bakong sa nakitang tagatukaw. Palapakan niya ito ang Diyos. Praise God. Iyan lang mga tugang. Yan po ang realidad. Pero mga tugang, tandaan niya ito. Kung gusto mo mamatian ang milagro sa buhay mo, maging masinunod ka like Abraham. Dahil mga tugang sa pagsunod ni Abraham sa satuya kong kagurangan personal, praise God, dahil po akong nabasa sa Biblia na nagreklamo si Abraham kan sa iyang darawon si Isaac pasiring duman sa bulod, tanganing ialay sa Diyos. Dahil po siya ning reklamo. Kan inapot siya kan sayang aki, ama, ngain ang karnero na sa tuyang ialay. Ano sinabi mga tugang sarap-sarap sinabi ni Abraham? God will provide. Yan ang pinanindugan mga tugang ni Abraham. Bagaman dahil niya araw mga tugang sa mga momentong ito na magibok yung milagro ang Diyos sa iyang pagsunod mga tugang, ang importante suminunod siya na dahil siya ng pagreklamo sa Diyos, suminunod siya na iwan yung kaugmaan at papasalamat dahil pinanindugan niya ang sa iyang faith sa satuyang kagurangan na dahil niya kayang pariyon kung ika na mumot sa Diyos dahil mo pagpariyonan pagtubod mo na yan, pangatamanan mo yan kung gusto mong mailing
ang nangyari dahil sa sayang pagkamasinunod sa Diyos. Sa panahon na ikinaag na duman siguro si Isaac, kinaganap yung mga kahoy, Brother Uli. Praise God, as in ginatungan na siguro sa Irano. Pinaigda niya duman mga tugang si Isaac. May nabasa ka muna, nag-react man lamang yun si Isaac. Hindi. Wala pong reaksyon na nangyari sa iya. Praise God. Kundi, nag-alap lang siya mga tugang kung ano ang gigibon kan sayang ama na si Abraham. So ano nangyari mga tugang, praise God, kang iaalan niya mga tugang, itinaas ni Abraham ang sayang balaraw yung pastor noong unang panahon. Para saksakon ang sayang akin na si Israel, ang sayang sulong akin na si Isaac mga tugang, ba duman po nadangog ni Abraham ang sarong busis na nag-aalis sa itaas, na dain niya ito pagibon kay Isaac dahil ang sabi niya sa sayang paniwala, God will provide. Ang Diyos nagtao ning iaaray duman sa kagurangan. Tinisting lamang kang Diyos ang sa iyang pagtugod. Tinisting lamang si Abraham kung gurano kaararan man sa iyang pagkamot sa satuya kung kagurangan. Kaya until no mga tugang dakulo ng mga Kristiyano anday nakakaranas ng milagro wine. Kamu na pang magsimbag niya. Kamu na po mga tugang. Realization. Kung makusok mga tugangan sa imong pagtubod, magkakaigwa ka kipatunay, testimonya na dapat mong ipahayag sa tabang kongregasyon ng UPC talaga na ang Diyos may ginibong milagro sa buhay mo. Hallelujah! Nagpapatunay na ikaw mismo ang nakamati kan milagrong ini. Kanganing igwa ka ng testimonya pagabot sa UPC talaga dahil ang Diyos mo ay padagos na nagigro sa lambang karong sa satuya. Kanganing kita padagos sa tawan, hindi kasunod sa satuyang pagtubod sa satuya kung kagulang ng Isong Kristo na ang Diyos na satuyang ninalauman kan satuyang pagkabuhay hindi sa kinabang. Dahil po kita ni ninalauman kundi ang Diyos na makapangyarihan. Dahil iba po siya ni mga magayon ng mga plano sa mga taong masinunod, mga tugang, dumailing ang milagro. Kaya, brothers and sisters, kung gusto mo kitunay na milagro na ka mismo, ang makawitness, maging masinunod ka sa tataramon kan sa tuya kong kagurangan. Pastor, ano yun ako sa UPC talaga, kaya siguradong salbado na ako. Ano ang sa imong proof? Nasalbado ka na. Tanda niya ito mga tugang ang pinasabi ng Santiago. Kapag igwa ka ning pagtugod, dahil na po naaliin sa tao. Alagad, dahil ka ning ginigibo, ang sabi sa James, baog. Natabaog, brother, hindi po siya nagkaan. Ano ka mga tugang ang pwedeng mangyari sa lambang saro sa satuya, dahil mo pag-asahan na kung dahil ka man sa nakikinigibong pagtabang mga tugang sa UPC talaga mga tugang, ikaw man sa naan maninimbagan sa atubangan kang Diyos mga tugang, babasihan ka kung ano ang sa imong ginibo, mintras na ikaw nabubuhay pa din sa kinaban na panong-panong ki problema, panong-panong ki mga kailangan, panong-panong kidakulong kitang inatubang na mga kadayon sa buhay. Alagan ang Diyos dahil nagpabaya sa lambang saro sa satuya dahil nailing niya kung gurano kaharap ang sa imong pagtuwod asin pinapanindugan mo ang katotohanan kanganin kita magkaiwaning asyuran sa satuyang mga buhay kanganin pag-abot ki panahon dahil kita ituro ni Sisay Paman. Amen. Hallelujah. Kaya minsan na rin mga tugang, sabi ng Ezekiel, praise God. Kaya ako kung may naglalakaw ako, Pastor Brother Rolly, pag may naila kong mga nagagada na tao, nag-apot ako sa sarili ko. Kagurangan, pirana daw na nagadan, ang pwedeng panimbagang ko sa iyang dugo, sa imong atubangan. Di po ba ninyo sinusubukan niya? Di ba ninyo iniisip yan? Ha? Kaya sabi ko nga, kang magadan, Brother Rolly, ang sa ko yung mga magurang,
Praise God. Di ako nagpailing na nag-ibig ako sa atubangan mga tugang ko. Natan. Nag-ibig ako, Brother Rolly, bako sa pagkagadalinda. Kundi nag-ibig ako kung saan sinda ikakaag kang Diyos after ka sa indang buhay di sa kinakman. Aram doon din ng mga tugang. Kung kita mga tugang tinaawaning otoridad kang Diyos, alaga na niya to yung ginigibo sa satuyang magurang, sa satuyang mga tugang, sa satuyang mga pagiyon-magiyon, sa satuyang mga manungod mga tugang, kung magkatirigbakan mga tugang, tandaan mo, naigwa ka ng paninimbagan sa atubangan kang Diyos, kalipit para sikrito mo sa ang katotohanan, na dapat tutana, magbukas ka sa mga isipan, kasi naman maging parte sa kaharian kang Diyos, na iyo ay pipiliparan ang Diyos sa labang sa satuya, iwan yung pangako ang Diyos na lumangin talaga ron, kung kita pagdangis na magtayungko sa mga pagpano na minaagin sa satuya ng buhay, ang Diyos naon, hallelujah, 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 praise God, hallelujah. Dahil po nagpapabaya ang Diyos sa lambang sarok sa satuya. Kaya bilang mga Kristiyano, kung igwa man hindi ka ipakugabos na Kristiyano, igwa po ning inaapon na double-minded, Brother Ron. Mga pag-alinlangan, mga pagduwa-duwa, mga tintarkan sa mga amigo-amiga, na dai ka na magparaatin mirgan, dahil dai ka dyan kimakukuha. Mga tugang, kung kita dahil kimakukuha, natin ka magpaparapagal man kita. Kung arareyo nga niyan lugar ta, nagdinigisa na ki, anan sa imong punto duman, o anan sa imong araron na rason. Natatay ka, arayong ka, madumang ka sana, tanganing magpalakpa ka duman, magkanta ka duman, na dahil mo aram kung ano sa imong gigibohon. Araw kay mga tugang minsan, ang nagiging sistema, kang mga church goers ito. Maigos at magduman sa church. Minsan nag-iisip ako, Brother, ano ba talaga ang nasa puso, nasa isip nito? Kung doon nandiyan siya, wala problema doon. Kasama natin. And after mga tugang ng gawain. Yung mga araloy na sa ministry, aram na din yan. Pero tingin yung mga baguhan, okay lang po yan na hindi pa ninyo naabot yung ganong level ng pag-unawa. Pero kaya nga sabi ko kasuwado, so aloy na from 5 years up, may pagkasabot na sinda kung ano ang sindang obligasyon sa Diyos. Mga tugang, pirmi niya itong pakatandaan na sain man kita dumuman mga tugang, ano man ang klase ng pamumuhay ang tao igwa mga tugang nung kamong ikasupog ang ibanghilyo kang Diyos, dahil dyan kita mga tugang nagkakaigwa itunay na paglaom, maging masinunod sila kita sa tunay mga tugang nakasubuan sa pagdangog sa tataramon kan sa tuya kong kaguranan. Kunday mga tugang ang tataramon kang Diyos nakaabot sa tuya mga tugang, si Pastor Pro, si Pastor Billy, si Brother Ruliday po sinda sa araw kaning mga momento tata mga tugang, dahil man kami pinaglalauman alagad mga tugang may Diyos na nagtao ning paglaom sa lambang sa samuya kanga masingayo umagi kami ki mga dipisilan mga pagpalo mga tugang, dahil namumutan mi ang Diyos mga tugang o namumutan kan lambang sa satuya, dahil tayo ilingon ang mga nangyayari o mga kadayon sa wego di ilingon ka kung ano ang gigibon kang Diyos sa buhay kan lambang sa satuya. Iba kita ng mga trabaho sa tubangan kan sa tuyang kagurangan, dahil kita magpaparatulong-tulong mga tugang, umino kita na ibang kaugman, umino kita na may pagpapasalamat dahil sa imong ginigibo dahil maalian yung balos tatawan niya yung kasal sa tuyang kagurangan. Amen. Palakpakan niya ito ang Diyos mga tugang, hallelujah, praise God. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa ito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin. Biblical mga tugang. Sabi po sa Biblia, ang mga tao na dahil ko nagdanang Brother Rolly,
arog siya kang sarong tao na nag-atubang sa salming, pigpapailing niya kung gwapo baga siya, kung magayon siya, kung ano sa iyang posture, para iladawan niya sa sayang sadiri na magayon siya o makano siya. Then after na mag-ali siya dyan, ang sabi ng Biblia, kinakalimutan niya siya kung sino siya. Mga tugang spiritually speaking, ang tao mga tugang na dahil nagdadangog sa Ebanghelyo kang Diyos, paraas na si Pastor Billy, paraas na si Pastor Pro sa pangangadal, praise God. Alaga dahil nagdadangog ang taong mga tugang, dahil mga tugang magiging useless sa imong ginigibo mga tugang, kung dahil mo pinapatunayan sa imong gibo na ikaigwaning pagkamot sa satuyang kakurangan. Bagkus mga tugang ang realidad kan mundo, pag-ali mo 100%, dahil man lugod mangyari na ikaan maging poison ng UPC Daraga. Pastor, bakit poison? Ha? Iba po talaga yung true believer kaysa observer. Ha? Wala kayo? Dito, tanungin ko yung personal. Sino ang mga true believer dito? Lahat tayo. Walang komento doon. Why? God knows. Ang Diyos ng mga tugang ang nakakaaram kung ikatunay na nagtutubod asin nagsusunod sa kasubuan kan sa tuyang kaguranan. Tawag ko mga kamong mga tugang halimbawa. Pag ipinahayag mga tugang sa pulpito ni Pastor, hallelujah, magkakaigwa kita mga tugang, i-prayer meeting sa araw kay ning aldaw, kay kuha na mag-atindir kita, para magkaigwa kita kay kadugang dugang nakaraman pag-abot sa mga sharing ng words of God. Maliwanag po yun. Mag-atin para magkaigwa alawid, maiwas na kaaraman para sa tataramon kang Diyos. Ilan po ba kayo? Ilan po ba pala tayo dito? May 30, 40? 55. 55. Ang 55, lahat po ba ay atin ng prayer meeting? Sir? Challenge mga tugang. Kina-challenge kita mga tugang kang Diyos. Why? Dahil mga tugang sa totoo sa mga tugang, ang pastor mga tugang ang kinaag kang Diyos. Tanganing mangadal, mga tawanan, kan kalagan lambang sa satuya, tanganing kita makaibitar sa anuman ang peligro na pwedeng mangyari sa satuyang buhay. Yaon ang pagsakripisyo ni Pastor Billy, yaon ang pagsakripisyo kan lambang sa satuya. Kaya nga naliputunan ang sarang oras, tanganing gabos kita may pangadik ang pastor mga tugang. Obligasyon po ng pastor na sa pamamagitan o sa paagi kang pagpangadi, maproteksyonan ang lambang sa satuya, tanganing kita padagos na mairayo mga tugang sa siguradong kapahamakan, nagigibong kang kaiwan sa lambang sa satuya. How true, pastor? Kaya nga sabi ko mga tugang, alam na alam po yan ng mga kapatiran sa Taisan. Ang sabi ko sa kanila, bago ka mo mag-ali sa laog kan arong nindo pagluwas pasanan nindo kang puwertahan, dahil nindo paglingawan ng mga di ipagkatiwala nindo sa Diyos, ang sa indong buhay, ang sa indong kaligtasan, dahil sa pagluwas mo sa arong muan, dahil mo aram kung ano ang posibleng mangyari sa imong aagian. Why? Dahil aram kang Diyos kung ano ang mangyayari sa buhay mo, dahil mo aram kung makabilta ka pa sa arong mo mga tugang. Dapat yaon na ang proteksyon kang Diyos sa lambang sa satuya, patunay na pinagibo kita sa tataramon kan satuya kung kaguranan. Kita ang tagasunod mga tugang, bako kitang tagadangog sana, bako kitang taga-komentaryo sana, kundi kita mismo ang magpapahayag, iniwanag sa mga tao na padagos na nagkakaigwa ng maliklong na kaisipan na kita ang dapat maging halimaray na ihimto sa lambang sa senda, na bako pa kita ang maging dahilan tanganing sinda upang marayo sa presensya kan satuya kung kaguranan. Dahil manlugod mga tugang kita maging impluensya
sa mga bagay na pagkukusosog sa kabutan kan sa tuya kung kagurangan. Kaya sabi ng mga tugang, ang mga tao, mga tugang na minaampang sa salming, pagtalikod niya dahil niya aram, kung sa pagkaaga pwede pa siya umatubang sa salming, tanganing ilingon niya, ang sayang itsura, dahil nata, dahil mo aram ang sa imong buhay, kung ano ang mangyayari sa imong pagluwas, sa indong arong mga tugang. Sino po ba nagkala? Magsabing hallelujah. Ang mga tugang, bilang kita mga tugang tagasunod sa tataramon sa Ebanghelyo kang Dios, mga tugang dahil niyato paglingawan na ang trabaho ta sa Dios dapat niyatong praise God pangaputan, dapat niyatong panindugan ang katotohanan. Praise God, hallelujah. So, ano pa niyan mga sabihan? Praise God. At umalis matapos makita ang sarili, ang sabi agad nalilimutan ng kanyang ayos. Sunod ang sabi ng mga tugang, ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdan at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang, na pagkatapos ay nakalilimot ang tawin at ang pagpapalain ng Diyos ay sa lahat niyang gawain. Gusto ba ninyo pagpalain? Sa lahat ng inyong gawain? Maliwanag mga tugang na pinapahayag sa Biblia. Kaya nga ni mga tugang, padapos kita mga tugang na magsaliksik, anapon ta mga tugang ang dalan, tanganing matawan kita simbangan, an araron na niya itong mga kaaputan, tanganing di kita masala, kan sa tuyang gigibon, kundi ang gigibon ta, maging kalugod-lugod mga tugang, maging ikamumuya, kan sa tuyang kaguranan, gabos na ginigibot ang mga tugang, nailing yan kang Diyos, kung dapat mga tugang udae, ang dapat niya itong gibon sa saya pong atubangan. Kaya sabi yan mga tugang, praise God, ang nagsasagawa ng kautosang sakdan at pagpapalaya sa tao. Paano mga tugang makakalaya ang mga tao ini kung ikatagadangog sa nasin bago kang tagagibo mga tugang? Kung ang liyabi yaon sa satuya, paano ta magubukasan ang mga drawer? Sisa yung liyabi mga tugang. Tayo pong kitagabos mga tugang liyabi kan sa tuya pong kagurangan. Tanganing ang mga sarado na kandado, ika mismo ang magbukas para sa inda. Tanganing makaalis inda dungan, makaluwas inda dungan sa pagkakakadina sa inda kang kaiwal mga tugang na padakos indang inuurikon sa buhay na makamundong pamumuhay. Trabaho po natin yan. Tayo ang may susi. Nasa atin ang susi ng katotohanan. Tanganing padakos niya itong may pahayag, may bulgar ang katotohanan na nag-aalit mga tugang sa banal na kasuratan kan sa tuya kong kagurangan. Aramin do mga tugang natatasig pinailingin sa tuya kang Dios. Sa tao kay mga tugang igwaning duang kondisyon. May duang kondisyon mga tugang ang tao. Taong sabi yan, taong matalino, pangdua, taong mangmang. Andong kondisyon na ni mga tugang sa sadirita mismo, ibilang kung saan kita nabibilang. Ang sabi ng mga tugang, dato foundation, may duwang pundasyon. Ang sabi yan, dalawang uri ng tao nagtayo ng kanilang bahay. Unang foundation. Ang sabi yan, matalinong tao. Ang matalinong mga, sabi pa mga pad, ang pangduang foundation, ang sabi ng Biblia, mangmang kuhangan na tao. May mga tugang digita, ilingon. Ang tunay kang ginigibo sa tubangan kan sa tuya kong kagurunan. Ano ang sa tuya kong basihan? Matthew chapter 7, 24-25, manunungod sa madunong o matalinong tao. Ang sabi diyan, therefore, everyone
everyone who hears the words of mine and acts on them will be like a sensible man who built the house on the rock. Ano daw po yung ginibo ng taong matalino, Brother Rolly? Ang sabi ni mga tugang, ang taong madunong mga tugang, nagtindog siya kiarong. Duman mga tugang sa ibabaw kang gapo, Brother Rolly, tanganing maging matibay ang pundasyon kan arong na sa indang itinugdok duman. Katunayan na may tibay ang pundasyon, Brother Rolly. Sa panahon tangon yan mga tugang, praise God. Paano ta daw masasabi na iwag kita imatibay na pundasyon kan sa tuyang pagtubog siring na sabi nga ni kan sa kung nadan garosinda mga kabuti o mushroom na kung sain-sain sa namin naluwas. Araw ka ni mga tugang ang mga tao, mga tugang, praise God, na dahi ko ning solidong pundasyon kan sa iyang pagtubod. Alaga dining madunong na ni mga tugang nagtugdok siya mga tugang ki arong duman sa ibabaw ng gapo aram ta mga tugang kung sisay ang gapo na ini na nagiging pundasyon kan sa tuyang pagtugod mga tugang an sa tuya kung kagurangan ni Kristo mga tugang iyo ini ang gapo na sandigan kan sa tuyang pagtugod ta anong mga klaseng bagyo anong mga klaseng linog anong mga klaseng kalamidad an atubangon mo sa kinakaba na ini magiging matibay ang sa imong pagpundasyon dahil iba ka ning matibay asin masarig na pagtubod sa satuya kong kagurangan. Hallelujah, praise God. Lugod pa man magkaiwa kita ning matibay na pundasyon kan satuyang pagtubod bago itong pundasyon mga tugang, praise God, na kapag paros-paros na nagpapara praise God. Kaya sabi mga tugang, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salitang ng mga salita kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Mga tugang, kita mga nalambang sa satuyang mga tugang, ang satuyang pundasyon na kinatitindugan, daing iba, kundi ang satuyang kagurang ng Kristo, itinaunya ang sayang buhay, tanganing matiwan batawang kita, ning kasiguraduhan, ang satuyang pagtulog, sa satuyang kagurangan, ang pundasyon mga tugang, ang banal na dugo ni Jesus Christ, na nagbulos naman sa krus ng Kalbaryo, tanganing ang lambang sa satuya na mga naging makasalan, mabago kita sa atubangan kang kaguranan sa padagos na pagsunod ta ning tama sa satuyang mahal na Diyos. Dahil alam mo kung ano ang sa imong susunodon, ano ang sa imong gigibon, tanganing mapatunayan mo na igwa ka himatibay na pundasyon sa atubangan kang satuyang kaguranan. Kapag may pundasyon kang matibay, ano man ang klaseng mga pagbalo ay umagi sa buhay mo, matindog kang granay mga tugang, dahil igwa ka ning Diyos na makapangyarihan na dahil kapabayan na matumba kundi padagos lang tumindog sa diri niya to, sa pagtubod niya to sa satuya kong kagurangan. Palakpakan niya to ang Diyos mga tugang ko. Ang panggang pundasyon mga tugang ang sabi nitong mga tao na mangmang 26-27 pa rin ang 7 yun ang Matthew pa rin yan ang sabi yan, but everyone who hears this word of mine and does not act on it will be like a foolish man who built his whole house on the sand. Kadiroli. Ano po ba kayong gustong sabihin kay ni Satuya kang Diyos mga to? Ha? Mga taong mangmang, uhangan, sabi po sa Biblia, mga taong mga tugang na presente, ang sa indang personal, pirmi sila mga tugang na yaon sa gawain ng ating pong Panginoon. Praise God. Walang masama doon. Dahil yaon ka mga tugang, nagsuporta ka mga tugang. But ang question mga tugang, ano ang nasa loob kan sa imong isipan? Pag-abot mga tugang na nangangadal si Pastor Pro, pag-abot tuman sa giving,
kaderoli. Sigon mga tugang duman sa Malakay chapter 3 verse 10, mga tugang maliwanag na pinapayag duman na ang tunay na nagsusunod sa kasubuan sa tataramong kang Diyos, mga tugang gigibuon mo ang mga bagay naan na diito na bagay na 10% na itatao mo sa satuyang kaguranan, pero ipig-iimot mo pa, mga tugang. So paano kang ibibless ng Diyos kung arugan ang nagiging attitude mo sa pag-ibo, sa pagtao, sa ebanghelyo ng ating pong Panginoon? Ang naglagbang lokal sa mga tugang ay walang financial to support, mga tugang. Hindi yung itong mga tao na nagtatayo ng mga bahay nila doon sa buwanginan. Praise God, ang pagluwas sa simbahan, ano sister, ano brother, ang pagpangadal duman ni Pastor Prosiso. Hindi ngayon ay kung ngayon naintindihan, tabihin ko nga ito para ngawa duman. Gabos man kita nakasabot bacon, di ba? Alam ko na niya ang Diyos, mga tugang. Hoy, pabalakan mo! Wow. Kapag buhay pa ang preacher, buhay pa rin tayo. Huh? Kaya mga tugang, minsan, ako taman sa mga tugang, hindi naman lahat. May iba po talaga mga tugang na hindi mga dahil po na nagdadangog sana, alaga dahil sa botinda. Praise God. Dahil hindi sinasabuhay, ako may mga observador, hindi ko na lang sabihin sa iyo, ha. Pero mamaya, kakausapin mo kapag ng gawain. Alam niyo mga tugang, sa totoo sana, mayroon po tayong sinusunod o pigigibo na mga bagay na makaibitar kita, na may bulto kita sa mga bagay na bakong maray sa tubangan ng Diyos Pastor. Naramdaman ko kang itong late na Monsignor Rod. Ang sabi kato ni, dahil maigpit po siya pagkabot sa mga young people, ang sabi ni Pastor Rod, "Kamo na mga young people, ibitaran nindo pag-abot sa ebanghelyo, pag-evangelism, dahil ka mo mag-iba, sarong lalaki, sarong babae, dapat doang lalaki, sarong babae." Matindi yung pangangatal. Okay naman yan, why? Para maitanos na naman ang satuyang pagtubod, asin makalakaw kita na tama sa tubangan kang Diyos. So, ang nangyari kang, hindi ko nabanggitin, nakilala ko naman mga kapatiran na to, ay nung hindi pa ako nagpastor sa Billy, kahit kasi kabisado ko ang buong Albay Legazpi talaga eh. Dahil siyempre, nagpapasada-pasada ko ng panahon na yan. Nailing ko, pastor, mga young people, nagkahanaga holding hands, sigalakaw pasiring duman sa Washington. Ha? Ginagawa ba niyo yung mga young people? Kumusta po kayo? Lahat ng young people sumigaw ng praise the Lord! Salamat naman at buhay pang mga young people natin. Ano yung mga tugang? Bakit ganon po ang katuruan sa atin? Para nga naman, maingatan natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kung kita mga tugang nagpapanapangadal kaya, dangan na, sorry mga, huwag naman po kayo magalit kay pastoran, ganito lang po ay paglilinaw. Kasi baka pagkatapos ng service, okay lang, madagit ka mo, basta ko nadagit sa inyo. Hindi naman ganun, pero ko lang. Kaya nga mga tugang, makaibitar kita mga tugang sa mga bagay na bako kung tama sa tubangan kan sa tuya kong kaguranan. Huwag po natin nyato pag-ibuhon kung ano po itong mga namamati nyato sa pangangadal, manunungod sa tataramon kang Diyos, ibitaran to po yan, tanganin kita maging ihemplo sa satuyang mga kaeskwela, sa satuyang mga amigo, praise God, tanganin kita mapulaan ng anuman nakatitisuran. Huh? Praise God. Then, one time, nagatod ako sa Embarcadero, di ba may mga park dyan. Sabi ko, nung pagkiling, wow, parang midbit ko itong kapatiran na ito ah. Nagtutukaw duman sa bangko. Purting, hindi ko na sabihin. Ha? Mga young people, lang po kayong mapana. Kasi ito po isang paghahayag. Kung tayo po talaga ay tagatupad at tagasunod sa salita ng Panginoon, gawin po natin kung ano ang ikakarahay kan sa tuyang pagtubod sa atubangan kan sa tuya kong kaguranan. Kung aramon ay kakaraot kan sa imong paniniwala pagtubod sa Diyos, mag-ibitar ka, praise God, i-control kang Diyos ang sa
tuyang mga sadiri, i-control kang Holy Ghost ang sa tuyang mga sadiri sa mga bagay na bakong tama sa atubangan kan sa tuya pong kagunan. Danganin din kita maarog sa mga taong mangmang na nagtugdok yarong sa baybay mga tugang na daing daram pag-abot kita na kulao na ukol mga tugang pwedeng magabaan sa indang arong mga tugang. Siring man kan mga tugang at mga taong observer sa laog kang iglesia ng iba't ibang iglesia mga tugang na mahilig siya na magpara-obserba, praise God. Hali kung ano ang nailing nila, yan ang dinadara nilang minsay, tanganing may paabot nila naman. Kaya nga sabi ko, Pastor Billy, hindi masama yung marites. Sino may mga marites dito? Ha? Sabi ko nga mga tugang, ang marites, either na maging masama o mabuti. Huh? Sino bang naniwala niya? Amen. Amen. Alam niyo mga tugang, praise God, ganito po kasi yan eh. Kinakailangan na gawin po natin yung maging tama tayo, kung maging tama, ang sa tuwing ginigibo, sa atubangan kang Diyos. Sino tayo natabantayan natin mga tugang, ang sa tuya pong ginigibo? Ha? Bantayan ta ang sa tuyang ginigibo. Sabi nga ni Kanadang sa English, ask yourself. Aputin mo na lang ang sarili mo kung nata. Aputin mo ang sarili mo kung tama baga ang sa imong ginigibo. Ika ang nakakaaram ka yan. Kasi si Pastor Pro at si Pastor Bill, hindi naman tayo judges eh. May girong judges pa uli ang Diyos kung ano ang ginigibo kan lambang sa satuya. Kaya nga mga tugang, salamat mga tugang sa Diyos na padagos ang itanos ang satuyang buhay sa atubangan kan satuyang kaguranan. Tanganin din kita mga tugang masala kang anuman nagigibuon ta mga tugang sa ministry na pinagkatiwala kang Diyos sa lambang sarong sa satuya mga tugang. Ang lambang sarong sa satuya mga tugang igwa kita ning ministry na dapat nyatong pangatamanan, lalong-lalo na mga tugang na padagos yatong dangugon ang tataramon kang Diyos na iyo ang magtatanos asin madara sa tuya sa kasiguraduan. Tanganin kita makabot sa mga pangako kang Diyos mga tugang na dahil po ni anuman na magiging barrier. Una kita mga tugang mapadagos na pagdango sa Ebanghelyo kang Diyos mga tugang. Sarap po yan na magiging barrier kan sa imong pagtalubo espiritual. Amen. Praise God. Pastor, natata sinabi mo, na-experience ko po yan. Kung di lamang ako nangako na nakipag-uron talaga ako sa Diyos, pero wag po ninyong gagawin na sabi ko, Panginoon, kagurangan dahil sa ini na samuyang nangyayari sa samuya, gumibo ka milagro kaguranan asin manunumbalik ako sa saimo sa pagpapagamit sa pag-ibanghelyo mga tugang asin ang gabos na inangad ko mga tugang sa mahal na Diyos initinao niya yan ng mga tugang kaya sa panahon mga tugang na minaagi kami kikaluyan kagipitan mga tugang nagpaparumdom yan mga tugang kung ano ang binuwian mong pangako sa Diyos na imo paglingawan panindugan mo yan dahil ang sabi ng Biblia kapag ikaw ay nangako at hindi mo ginawa yan po'y kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw nangangako, gibuon mo na ikaw ng kaugman, gibuon mo na dahil ka nagpaparagumod-gumod, gibuon mo na dahil ka nagdireklamo, gibuon mo may kaugman, kanganing mags magtalubo pa, ansay mong kaaraman, pag-abot sa tatalamon kang Diyos, dahil ako naniwala na maabot ang panahon kung kaming mga pastor, mga gurang na, kamo mga tugangan masalida sa samuyang posisyon, dahil kamo ang mga akit ng mga tugang, you are the backbone mga kapatid, kamo ang backbone ng iyo kapatid mga tugang, pag-abot yung panahon na kami guro lang na. O sabi ko nga ni Brother Ronnie, kung itugot ng Diyos na mabot ako sa edad na 250. 250 Brother Ronnie. Palakpakan natin ang Diyos. Gusto ko lang kayo patawanin ng kapatid. Huwag po tayo maging magmakita para sa Diyos. Kaya mga tugang, kahit mga tugang, dapat niyatong gibuon mga tugang ang mga bagay na yan na magkaigwa kita, ipundasyon kan sa tuyang pagtubod, gibuon ta na kita magdango
dangog sa mga pangangadan mga tugang tanganing maitanos ang sa tuyang buhay dahil ako naniwala na dahil man po talagang perfectong tao gabos kita may pagkukulan. Amen. Dahil niya to minsan kasi may mga pangyayari pastor na nag-aanap sila kay perfectong pastor. Wala namang perfect. Kung mayroong pastor ng pangalan perfecto, yun. Kaya lang po mangyari, itong perfecto ni Ponto, kay Ratman. Kaya mga tugang, huwag po natin hanapin na yung pastor po maging perfect. So, kapag kita mga tugang may pagkukulang sa Diyos. Pero mga tugang, pigiinguan niya ito, na bagamat bago kitang perfecto, pero ako naiwala brother, para rin sa tabang kang Diyos, aabuton niya ito yan. Pero bako po yan, madali kundi gibon, ta sana ang dapat ang gibon, tanganing magkaok kasimbagan ang Diyos, kan sa ito yung mga minamauot sa buhay. Amen. Aram ko gabos kita may minamauot sa buhay. Amen. Praise God. No, praise God. Tingnan natin ha. Baka mamaya pagalitan ako ni Pastor. Praise God. Kaya mga tugang, ang pundas nito mga tugang dahil iba kundi ang sa tuya pong kagurangan. Praise God. Kaya sabi mga tugang, ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtatayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Sa 27 ng sabi yan, praise God, umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas ng hangin, ang bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Mga tugang, challenges sa balambang saro sa satuya. Paano mga tugang mapangaputan ta, mapatunayan ta, na ang satuyang arong na tinawag kang Diyos mga tugang, magiging matibay na bagaman magkaigo mga tugang kita'y dalwe. Magkaigo kilinog mga tugang, magkaigo ang kibagyo ng signal number 10. Kung ang sa imong pundasyon manarong mga tugang matibay, dahil ka mag-haadit nata, dahil igwa ka ning paninindugan, igwa ka ning paninawala, na ang arong na yan magiging matibay sa tabang kan sa tuyang kagurangan. Ang sa imong pagtubod dapat matibay sa atubangan kang Diyos, mas ganong kasing pakinggan nyo sa imo, kan sa imong mga kapwa, kan sa imong magulang, kan sa imong tugang, ibuhon mo ang parte mo para sa sendang kaligtasan, kanganingan sa imong mga aki, ang sa imong mga padiyon-madiyon, dahil singilon kang Diyos sa imong makamot, ang sa indang kapamakan, kundi pag-abot ni panahon, dahil kaninday tuturo, na dahil si Brother Rule, ay ako pinangadalan, alam niya pala na ang katotohanan, nata pinagparatago niya, pinagparasikreto niya sa tuya, lugod siya na naligtas, pero kita mapapahamak. Praise God. Obligasyon mga tugang kanlambang sarong sa satuya, na dahil kita magpadara sa anuman na temptation kang kaiwal, tanganing i-discourage ka, kan sa imong pagtubod, iiling mo ang sa imong pagkitiwala sa satuyang kagurangan, deka pabayaan, tawang ka, ikasuk-kusuran, tanganing maupir ka mo ang gabos na bagay na maabot sa buhay, kanlambang sarong sa satuya, dahil pangako kang Diyos na mas kisayin kita lumuman, dahil kita pababayan, sabot sa katapusan kang kinaban. Kaya mapalag kita mga tugang na makabot kita duman sa mga pangako ng sa tuyang kagurangan, maging matibay sa nagta, maging masinunod sa nagta, at kang buhay ni Abraham mga tugang, na siya nagtrayumpo, duman niya nailing mata sa mata, ang milagro, tugang kung gusto mong mailing ang milagro, ibuon mo ang diritos, sumunod ka sa Ebanghelyo kang Diyos, ibuon mo ang sayang mga tataramo, tanganing mailing mo sa mata, ang milagro, nagigiwong kang Diyos sa buhay mo. Kaya ka magngalas na ito, ngayon sagot mo niya dahil pang milagrong nangyari sa buhay ko. Hindi po sa amin isagot yan. Kamulang, asin ang Diyos ang nakakaarang sa simkasada ulaong nakasimbagan ng wine. Kamuna lang mga tugang ang nakakaarang ngayon. So ano pa mga tugang? Ang sabi mga tugang, praise God, kung kita kapos mga tugang magiging matrayumpo sa pagsunod sa Ebanghelyo kan sa tuya kong kagurangan, sabi pa yan, if you know these things, you are blessed if you do them. Ang sabi ng mga tugang, kung gibuon ka,
ang mga bagay na yan na kita maging masinunod sa Ebanghelyo kan sa tuyang kung sabihan, kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapalad kayo. Suba niyo maging mapalad? Amen. Mga kapatid, tungkulin natin anuman ang antas o nivel ng kanilang buhay, mayaman man sila, mahirap man sila, milyonaryo man sila, dapat nating tandaan, kapatid at kaibigan, ikaw ang instrumento para sa kanilang kaligtasan. Ilapit natin sila sa presensya ng ating Panginoon. Kung ikaw ay pinatuloy sa kanilang malaman sa tahanan, gawin mo ang parte mo para maibahagi mo sa kanila ang salita ng Panginoon bilang pagtupad at pagsunod mo sa Ebanghelyo kan sa tuwing.